Nalilito at naguguluhan ang mukhang tuko na si Rockdale dahil meron sinabi ang kanyang kausap na lubos na nagpagulo sa kanyang maliit na utak. Para mas maintindihan ni Rockdale ang ibig niyang sabihin, direktahan niyang sinabi na mas makakabuti sa kanila kung iiwasan at hindi na nila muli pang gagambalain si Jo-hyuk para na din sa kaligtasan niya at ng kanyang gang. Dahil sa binitawang salita ng kanyang kausap ay lubos niya itong kinagulat. Kaya sa kanyang isipan nabuo ang malaking katanungan kung ano ang nangyari sa kanila na ang mga sisiga-siga ay biglang naging duwag at gusto na lang magtayo ng parlor. Dahil natulala at hindi nagsasalita si Rockdale, nagpaalam na si Lerek sa pag-aakala na ayaw na ni Rockdale makipag-usap sa kanya. Kaya agad na itong nagpaalam at sinabi na magpapaschedule muna sila sa pinakamalapit na pagamutan para magpa-X-ray. Nagtalsika naman ang laway ni Rockdale sa pasigaw na pagsasabi ng teka lang. Dahil naiintindihan na ni Rockdale ang malagim na sinapit nila kaya sinabi nito ang isa pang plano. Kung madami at madaling makita ang mga injury na tinamo nila sa pag-atake ni Jo-hyuk, maaari nilang i-report sa administration at siya naman ang bahala sa administration office para ibigay ang suporta sa kanila. Gagamitin din nilang ebidensya ang mga injury at papalabasin nilang bigla na lang silang inatake ni Jo-hyuk. Dagdag pa ni Rockdale kung susundin ni Lerek ang plano mapapatalsik si Jo-hyuk sa Valhalla at sisiguraduhin niyang malaki ang makukuha niyang gantimpala sa kanya. Hindi naman na interesado si Lerek sa mga sinabi ni Rockdale kaya nasabi na lang nito, kahit ano sabihin mo hindi na ako interesado pa ipagpatuloy na kalabanin si Jo-hyuk. Nagulantang naman si Rockdale sa kanyang narinig at hindi na ito nakapagsalita. Saad pa ni Lerek kahit ano pang gawin hindi na nila mababago ang epekto ng nangyari sa kanila. Pagkatapos niyang sabihin ang gusto niya, agad na nito pinatay ang tawag. Nalabis naman kinagalit ni Rockdale habang sinisigaw at minumura ang pangalan ni Lerek kasabay ang pagpukol ng malakas sa kanyang cellphone na naging dahilan ng pagkakalukot nito. Habang dismayado at malungkot ang mukhang tuko, tinawag nito ng malumanay si Yuria, na agad naman tinugunan ni Yuria. Muli naman pinaalala ni Rockdale ang utos niya kay Yuria tungkol sa pagpapatawag kay Desera. Na mabilis naman sinagot ng dalaga at sinambit nito na dahil nasa malayo si Desera, aabutin pa ng ilang araw bago siya makarating dito. Matapos mabanggit ang pangalang Desera, tumungo ang eksena sa Aripia Academy sa Mexico, kung saan makikita ang nagtutumpukang katawan ng tao na mahahalata ang hindi magandang dinanas nila na parang kinulata at isa-isang binelasa dahil sa kanilang itsura. Makikita naman ang isang nilalang na puro peklat sa muka habang nagbabasa sa kanyang cellphone. Nagtatakang sinabi ng nilalang ang kanyang nabasa na nais siyang papuntahin sa Valhalla upang gawin ang paborito nitong gawain na pahirapan at dahan-dahan pagpatay sa kanyang target. Nang laki naman ang mata ni Boy Peklat habang binabasa niya ang pahabol na mensahe mula kay Rockdale. Nalubos nitong kinasaya dahil ang gantimpalang kanyang matatanggap ay nakahanda na at sobrang laki ng kanyang makukuhang salapi. Siya si Desera Ventrek na kilala sa kanyang mabubuting gawain. Mahahalata naman sa kanyang itsura na libangan nito ang pananakit at pagpatay ng tao. At siya din ang bagong makakalaban ng ating bida. Kinabukasan sa training ground, pinapakita ang pagdating ng ating bida na may masayang muka dahil sa kumpletong kagamitan sa training ground. Bigla naman may nagsalita at sinasabi nito, kung ano ang nakain ni Jo-hyuk bakit ito nagtungo ng training ground. Nalubos naman kinagulat ng ating bida, na agad din itong nalaman kung sino ang nagsasalita. Saad ni Jo-hyuk kung bakit naririnig niya ang boses ni Borche at tinatanong kung nasan siya. Pinaliwanag naman ni Borche na dahil nakakulong siya sa loob ng espada ni Jo-hyuk kaya naman araw-araw na siya nitong makakasama at makakausap. Habang nag-aayos sinasabi naman ni Jo-hyuk kung walang magiging problema. Ay ayos lang sa kanya pero kung hindi naman okay kay Borche maaari niya itong pagpira-pirasuhin para isa-isang ilabas ang parte ng kanyang katawan palabas sa space ng relic. Dagdag pa ni Jo-hyuk kung hindi ba magiging problema kung malaman sa Valhalla na may nawawalang sacred relic sa Constellations Room. Na agad naman sinagot ni Borche na magiging okay lang ang lahat dahil meron siyang ginawang replika ng village sword. Pagtatakang tinanong ng ating bida kung paano niya natutunan gawin ang pagre-replika ng isang bagay.
Sagot naman ni Borche na noon nabuhay siya na wala lahat ng kapangyarihan niya at ang isang kakayahan lang na meron siya na wala sa dati niyang kapangyarihan ay ang skill na replika. Matapos maintindihan ni Jo-hyuk na walang magiging problema bigla naman dumating ang nag-iisang babae sa kanyang buhay. Agad naman nasabi ni Jo-hyuk na talagang dumating ka. Mabilis naman sinagot ni Aaron ng syempre sabay sabing tuturuan mo na ba ako? Agad-agad sinabi ni Jo-hyuk na tuturuan niya si Aaron pero hindi pa tungkol sa espada ang gagawin nila. Saad pa ni Jo-hyuk na magfo-focus muna sila sa pagpapalakas ng kanyang stamina. Naging sobrang cute naman ni Aaron habang nagtataka sa sinabi ng ating bida. Pakipot na sinabi ni Jo-hyuk kung ayaw niya pwede na siyang umalis. Agad naman sinabi ni Aaron na gusto niya matutunan ang mga ituturo ni Jo-hyuk kaya susundin at gagawin niya ang mga papagawa nito. Kaya nasabi ni Jo-hyuk na maghanda na siya dahil magsisimula agad sila. Sa isipan ni Jo-hyuk kahit madaming mana sa katawan ni Aaron kailangan pa rin niyang palakasin ang kanyang stamina kaya magsisimula muna sila sa basic. Nang matapos si Aaron sa pag-stretching, agad nitong sinabi na handa na siya. Kaya nasambit ng ating bida na sisimulan na nila ang totoong training. Kampante naman si Aaron na kakayanin niya ang anumang pagsubok na kanyang kakaharapin. Sinimulan na ng dalawa ang pag-eensayo para sa kanilang stamina. Nalubos naman nagdulot ng matinding hirap at pagod kay Aaron. Saad pa ni Jo-hyuk na may gagawin pa sila kaya dapat nang tumayo si Aaron para masimulan nila ang pagtakbo ng 20 kilometers. Mababakas naman sa muka ng dalaga ang lubos na panlulumo dahil matapos magawa ang mga buwis buhay na pag-eensayo. Inaakala nito na natapos na sila sa mga dapat gawin subalit hindi niya inaasahan na tatakbo pa sila. Ang hindi alam ng dalaga na malaking tulong para sa kanya ang ginagawa nila na balang araw ay makikita niya ang napakalaking improvement. Lumipas ang ilang oras matapos ang kanilang pag-eensayo. Pinapakita na masaya si Jo-hyuk dahil naramdaman niya na lumakas bahagya ang kanyang katawan. Habang si Aaron ay tulala at mukhang na-trauma sa nangyari. Pumasok ang isang babaeng instructor para sabihan ang kanyang mga estudyante na magkakaroon sila ng isang exam. Ito ay si Lilia ang upper tier combat instructor. Siya ang nagtuturo at nagbibigay ng impormasyon sa mga estudyante kung paano lalabanan ang isang halimaw base sa klase nito. Ang mga score na makukuha nila ay magiging basehan para matukoy palalo ang kanilang diskarte at paraan kung gaano kalawak pagdating sa pakikipagbardagulan sa mga uri ng halimaw. Dito makikita si Aaron na hindi makapag-isip ng maayos dahil sa iniindang sakit sa kanyang katawan. Habang si Jo-hyuk ay mabilis natapos ang exam. Nang matapos ang oras ng kanilang exam, sinabi ni Instructor Lilia na kokolektahin na ang mga papel. Nang makuha ang lahat ng exam papers, muli nitong sinabi na ang pinakamababang makukuhang score ay mauunang sumubok na gawin ang susunod nilang activity. Dahil naman sa napansin ni Borche na mga sagot ni Jo-hyuk lubos itong nabahala at kinausap si Jo-hyuk kung bakit ang mga sagot nito sa exam ay ganun lang. Nainis naman ang ating bida dahil pati ang pag-e-exam nito ay balak pakialaman ni Borche. Agad naman sinabi ni Borche na hindi lang niya nakikita ang nakikita nito. Kundi nakikita din niya ang nasa isipan ng ating bida dahil nasa loob siya ng sacred relic na nasa loob ng katawan ni Jo-hyuk. Dumako ang eksena kung saan tinitignan ni Instructor Lilia ang naging sagot ng mga estudyante. Nang makita nito ang sagot ng ating bida na walang kalatoy-latoy at parang naglalaro lang. Naisip niya na hindi seryoso at ginagawang katatawanan lang ni Jo-hyuk ang Valhalla na lubos naman nitong kinagalit. Dumating si Instructor Kim at sa kanyang paglalakad napansin niya si Instructor Lilia. Kaya nilapitan niya ito para tanungin kung exam ba ng mga estudyante niya ang tinitignan ni Instructor Lilia. Na agad naman sinabi ni Instructor Lilia na tama siya sa mga estudyante nga niya. Dagdag pa ni Instructor Lilia na ginawa niya ang exam para makita ang mga kaalaman ng mga estudyante para maibigay ang nababagay na activity sa kanila. Kampante namang sinabi ni Instructor Kim na siguradong makakakuha ng magandang score ang mga estudyante niya lalo na si Jo-hyuk. Kaya naglakad papalayo habang umiinom ng kape. Bigla niyang narinig ang galit na boses ni Instructor Lilia na sinisigaw ang pangalan ni Jo-hyuk. Dahil sa sobrang gulat ni Instructor Kim na ibuga niya ang iniinom na kape.
Nagtatakang tinanong ni Instructor Kim kung ano nangyari kay Instructor Lilia. Saad naman ni Instructor Lilia na katulad sa unang test paper ang sagot ni Jo-hyuk ay hindi pa rin maayos. Kaya kinabukasan bibigyan niya ng leksyon si Jo-hyuk para malaman nito ang kanyang mga mali at maging seryoso siya sa pag-aaral. Kinabukasan dumating na nga sa klase si Instructor Lilia. Paliwanag nito sa mga estudyante bago nila simulan ang activity. Nais niya munang papuntahin sa kanyang harapan si Jo-hyuk. Makikita naman na maangas naglalakad si Jo-hyuk papunta kay Instructor Lilia. Pagkalapit ni Jo-hyuk agad naman inabot ni Instructor Lilia ang test paper ni Jo-hyuk at agad din sinabi nito na walang nakuhang tamang sagot si Jo-hyuk. Hindi naman pumayag ang ating bida sa nakuhang score at sinabi na siguradong tama lahat ng sagot niya. Kaya naman tinanong siya ni Instructor Lilia kung ano ang naging sagot niya kung paano papatayin ang rock golem. Tinignan naman ni Jo-hyuk ang kanyang test paper kasabay ang pagsasabi na tusukin lang ang bituka ng rock golem. Tiniis na lang ni Instructor Lilia ang unang sinabi ni Jo-hyuk at muli itong tinanong kung anong gagawin niya kung may 8 jungle goblin na susugod sa kanya. Malumanay namang sinagot ni Jo-hyuk na kung sino mauunang jungle goblin ang makalapit sa kanya agad niya itong ipapadala kay San Pedro. Kung ayaw naman nilang lumapit ay siya na mismo ang susugod at iisa-isahin niya silang kakatayin. Pinaliwanag naman ni Instructor Lilia na kahit anong plano at diskarte ay hindi magiging madali ang pumatay ng halimaw. Lalo na ang rock goblin na merong matibay na depensa sa kanyang katawan. Dagdag pa ni Instructor Lilia na gusto lang niya ipaalam kay Jo-hyuk na hindi niya madaling masasaksak ang tummy ng rock goblin. Agad naman sumagot ang ating bida na isang atake lang ang kailangan niyang gawin sa mga ordinaryong halimaw. Dito nga ay tuluyan ang hindi nakapagtimpi ang instructor. Kaya sinabi nito kung sa tingin ni Jo-hyuk ay tama ang sagot niya. Mas mabuting ipakita na lang sa kanila ang example kung paano ito ginagawa. Pero sa isip ni Instructor Kim ay imposibleng magawa ng isang estudyante ang ganon bagay lalo na hindi pa siya nagkakaroon ng kontrata sa isang constellations. Kung meron man kailangan niya ng mataas na kontrata katulad ng A-rank na kontrata para mapatay sa isang atake ang rock goblin. Lumabas na nga ang rock goblin. May halong insulto namang pinaliwanag ni Instructor Lilia kung magagawa ni Jo-hyuk ang sinabi niya kanina ay babaguhin ito ang naging score sa test paper. Napangiti naman ang ating bida sa narinig sa instructor at sinabi na hawakan na nito ang kanyang test paper para agad na niya mabago ang score sa 100. Tumungo na nga ang ating bida sa mga lalagyanan ng sandata at pinili ang pinaka-ordinaryong espada. Matapos makapili, agad na itong naglakad patungo sa rock goblin. Iniisip naman ni Instructor Lilia na meron talento si Jo-hyuk dahil naubos nito ang 120 na goblin. Pero iyon naman ang pinakamahina sa mga goblin at ibang usapan naman sa rock goblin. Dahil sa katawan nito na gawa sa graba ay hindi basta-basta magagawang mahiwa ng espada na gamit ni Jo-hyuk. Hindi naman nagtagal ay bigla nang sumugod ang halimaw patungo kay Jo-hyuk. Mababakas naman ang saya sa muka ng ating bida habang hinahandang pakawalan ang pinakamahina nitong atake. Bigla naman nagkaroon ng napakalakas na tunog. At pinapakita ang nagulantang na itsura ni Instructor Lilia. Pinakita ang halimaw na may nakatuhog na espada sa kanyang bituka habang umuungol sa sakit. At unti-unti na itong nabibiyak dahil hindi nito kinaya ang ginawang atake ng ating bida. Hanggang tuluyan na itong maglaho sa harapan ni Jo-hyuk. Kahit na nakita niya ang nangyari, hindi pa rin ito makapaniwala. Agad naman sinabi ni Jo-hyuk na tama siya dahil sinundot lang niya ang bituka ng halimaw at agad na itong pumanaw. Nagtatakang sinabi ni Soyeon na kung papaano nangyari na nagawa niyang matusok ang katawan ng rock goblin na walang ginagamit na magic. Sa isip naman ni Siyuk kaya niyang durugin ang buong katawan ng halimaw pero kailangan niyang gamitin ang kanyang buong lakas. Habang si Aaron ay napangiti ng konti na hindi pa niya nagawa sa kanyang buhay. Dahil palagi itong seryoso at madalas walang emosyon. Senyales na ba ito nang nagkakaroon na siya ng feelings sa ating bida? Dahan-dahan naman nakaka-recover sa pagkabigla si Instructor Lilia. At nang ito ay magsimulang magsalita, agad nitong tinanong si Jo-hyuk kung paano nito nagawang talunin ng ganon-ganon lang ang rock goblin.
Paliwanag naman ng ating bida kay Instructor Lilia basta tinusok lang niya ang bituka ng halimaw. Dagdag pa ni Jo-hyuk kung hindi ba ito nakita ni Instructor ay pwede naman niya ulit-ulitin dahil normal lang para sa kanya ang ginawa niya kanina. Sinabi naman ni Instructor Lilia na hindi na kailangan ulitin dahil isa pa lang yun sa gusto niyang ipasubok kay Jo-hyuk. Agad naman din pinindot nito ang keyboard para sa susunod na pagsubok. Medyo nagulat naman ang ating bida dahil nagbabago na naman ang lugar kung saan siya nakatayo. Nakita niya ang isang tunnel at kasabay na tinanong kay Instructor Lilia kung ano meron dito sa kuweba. Dahil sa papalabas na ang mga jungle goblin agad niyang sinabi kay Jo-hyuk na maghanda na lang ito at wag nang magtanong dahil agresibo ang mga jungle goblin at bigla na lang umaatake. Hindi na nga pinatagal ng ating bida dahil matapos nitong hawakan ang kanyang espada. Hindi na niya hinintay pa makalapit ang mga halimaw at agaran na niya itong inatake. Mabilis niyang binutis ang ulo ng isang goblin habang sinibak naman niya sa gitnang ulo ang isang halimaw. Sumigaw naman sa galit ang isang jungle goblin. Kaya gamit ang espada sinundot niya ang lalamunan ng isang goblin para habang buhay na itong patahimikin. Muli naman nagulat si Instructor Lilia sa bilis ng pangyayari at naunawaan niya na ang ginawa ni Jo-hyuk ay ang sagot niya sa second question. Masaya naman sinabi ni Jo-hyuk na tama ulit ang sagot niya dahil isa-isa niyang ipinadala kay San Pedro ang mga jungle goblin. Kinabukasan sa training grounds, magkasama na naman nag-eensayo ang dalawa. Makikita naman sa mukha ni Jo-hyuk na masaya siyang kasamang nag-eensayo ang magandang dalaga. Natanong din ng ating bida si Choi Aaron kung bakit nahihirapan ito sa mga ordinaryong training na ginagawa nila. Sagot naman ni Aaron na meron siyang ginagawang ensayo sa lugar nila pero normal lang at hindi niya kailangan pagurin ang kanyang sarili para lang mag-ensayo sa pagpapalakas ng stamina. Nag-aalala naman si Jo-hyuk sa sagot ni Aaron. Kaya muli niya itong natanong kung ano ang gagawin niya kung maraming halimaw ang kanyang makalaban. Hindi ba niya naiisip na sa sandaling maubusan siya ng stamina at mapagod siya sa isang laban ay hudyat na din ang kanyang kamatayan? Paliwanag naman ni Aaron na sa oras na siya ay mapagod pwede siyang humiram ng lakas sa constellation. Naisip naman ni Jo-hyuk na inaasahan na niya ang sagot ni Aaron sa paghiram ng kapangyarihan sa constellations. Pero malaking sugal ang umasa sa ganon. Paano kung mapunta siya sa sitwasyon na wala na siyang ibang aasahan kundi ang sarili niyang lakas? Tulad ng nasa kalagitnaan siya ng dungeon na meron restriction na hindi maaring gumamit ng magic, ang tanging aasahan na lang niya ang stamina at sarili niyang lakas. Tinawag naman ni Jo-hyuk ang atensyon ni Aaron. Kasabay ang pagtatanong dito, tungkol sa sinabi nito na nakakahiram siya ng lakas sa constellation bakit pa ito nandito at kasama siyang nag-eensayo. Paliwanag naman ni Aaron na ginagawa niya lang ang pag-eensayo kasi yun ang una niyang binigay na pagsubok sa kanya bago niya ituturuan gumamit ng mga teknik sa espada. Nakangiting sinabi ni Jo-hyuk kay Aaron na baka hindi dahil inutos niya kundi gusto talaga ni Aaron na gawin ang pag-eensayo kasama siya dahil yun ang gusto niyang gawin. Bigla naman kinabahan si Aaron sa sinabi ni Jo-hyuk kaya tuluyan na itong natulala at hindi nakasagot sa sinabi ng binata. Dahil hindi nakasagot ang dalaga at iniisip ng ating bida na pagod na si Aaron kaya sinabihan niya ito na bukas na lang ulit nila ipagpatuloy ang pag-eensayo. Dagdag pa ni Jo-hyuk na magpahinga muna si Aaron dahil meron pa silang klase mamaya. Natanong naman ng dalaga kung sabay ba silang magpapahinga. Sagot naman ng ating bida na hindi pa siya tapos. Kailangan pa niya ng isang set katulad ng ginawa nila. Pahabol pa ng binata kung nais pa ba ni Aaron na samahan siya. Mababakas naman sa cute na mukha ng dalaga na gusto na nito magpahinga. Nang makita ni Jo-hyuk ang itsura ni Aaron kaya sinabihan na niya ito na magpahinga na. Bago naman lumabas si Aaron muli itong nagpaalam kay Jo-hyuk sabay sabing magkita na lang ulit sila sa loob ng klase. Habang naghahanda sa kanyang muling pag-eensayo. Bigla naman nagsalita si Borche at tinanong kung ang pangalan ba ng dalaga ay Choi Aaron. Sumagot naman ang ating bida ng tama at siya nga si Choi Aaron. Saad naman ni Borche na mukhang interesado ang bida sa dalaga. Dagdag pa ni Borche kung seryoso ba si Jo-hyuk na turuan si Aaron. Gumawa naman ng dahilan si Jo-hyuk na kaya niya tuturuan dahil araw-araw siyang ginagambala ni Aaron. Tanong naman ni Borche kung meron na bang nakita ang dalaga kahit isa sa mga teknik ni Jo-hyuk.
Sinagot naman ni Jo-hyuk na wala pa siyang nilalabas sa mga teknik niya. Saad pa ni Jo-hyuk na sa tingin niya alam ni Aron ang totoong lakas meron siya. Nasabi naman ni Borche na nakakabilib ang dalaga dahil nararamdaman niya ang totoong lakas ng bida. Bigla naman may narinig na boses sa training facility si Jo-hyuk. At dito nga pinapakita na si Siyok pala ang isa pang nilalang na nag-eensayo. Napansin naman ni Siyok ang presensya ni Jo-hyuk at nang siya ay mapatingin sa ating bida. Tinanong siya nito kung kanina pa ba siya sa training grounds. Sagot naman ni Siyok na araw-araw siyang pumupunta sa training grounds para gawin almusal ang pagpapalakas sa kanyang katawan. Kasunod ang pagpapaalam nito na mauuna na siyang umalis. Napansin naman ni Borche na interesado din si Jo-hyuk sa lalaking kausap niya. Sinabi naman ni Jo-hyuk na meron martial bone si Siyok kaya nakakapag-ensayo ito higit sa normal na tao. Dagdag pa ni Jo-hyuk kung si Aron ay madaming mana pero mahina ang katawan, si Oh Siyok naman malakas ang katawan pero kaunti ang mana. Natanong naman ni Jo-hyuk ang tungkol sa mga constellation. Dahil nga naging constellation si Borche iniisip nito na nakikita at kilala niya ang ibang constellations. Paliwanag naman ni Borche simula nang maging constellation siya. Nakulong na siya sa loob ng village sword ni Jo-hyuk kaya wala siyang idea sa itsura at kakayahan ng ibang constellation. Dagdag pa ni Borche na baka may malaman na impormasyon si Jo-hyuk tungkol sa mga constellations kung matatapos niya ang bagong quest na lumabas sa kanyang notification system. Habang tinitignan ni Jo-hyuk ang bagong quest naalala niya ang nabanggit sa klase na magkakaroon ng survival exam sa first semester. Ang huling destinasyon ng nasabing exam ay ang Eye of the Great Forest. Naisip naman ni Jo-hyuk kung sakaling hindi lumabas sa notification system ay wala siyang balak magtungo sa mga boring na exam. Dahil mas mabuti kung hindi siya napapansin ng ibang tao para magawa niya ng maayos ang dapat niyang gawin sa Valhalla. Pinaalala naman ni Borche ang ginawang panggugulpi ni Jo-hyuk sa grupo ni Lerek. Dagdag pa ni Borche ganun ba ang dapat gawin para hindi mapansin ng iba? Mabilis naman sinabi ni Jo-hyuk, na kailangan niya lang gawin yun dahil hindi titigil ang gang sa pangbubuli kung hindi agad mabibigyan ng masarap-sarap na leksyon. Lumipat naman ang eksena sa mansyon ng pamilyang Ventrek. Pinapakita ang vice leader ng pamilyang Ventrek na si Adelia Ventrek habang kausap ang kanyang katiwala. Paliwanag ng Ginoo na matagumpay ang ginawang misyon ng pamilyang Ventrek sa isang labyrinth. Masaya naman ang vice leader na si Adelia sa nalamang impormasyon. Dagdag pa ng Ginoo na balak niyang kunin ang dalawang nilalang na may A-rank na kontrata sa constellations. Masaya naman sinabi ni Adelia na bago niya kunin, mas mabuting subukan niya ang mga abilidad ng dalawa at kung makakapasa sa kanya ay ipadala niya na ito sa kanya. Sa huling report ng Ginoo ay lubos itong kinabahan. Napansin naman ni Adelia ang kabadong itsura ng Ginoo kaya tinanong niya ang lalaki kung anong problema. Kinakabahan naman sinabi ng Ginoo na tungkol kay Rockdale ang kanyang report dahil nalaman nito na inutusan nitong pumunta si Desera sa Valhalla. Naging seryoso naman ang itsura ni Adelia dahil alam nito na hindi maganda ang pakay ni Desera sa pagpunta ng Valhalla. Paki-like ng ating video kung nagustuhan nyo ang aking recap. Pwede din kayong mag-iwan ng comment kung may nais pa kayong mabigyan ng seryosong recap. Pindutin nyo na din ang subscribe button pati na din ang kalembang para mauuna kayo sa mga ilalabas kong mga recap.